Isang mapagpalang araw sa inyo lahat guys. So for today's video ay papakita ko lang itong isang lugar na malapit sa Metro Manila na napuntahan namin. Ito ay ang Panimam Beach Resorts dito sa Puerto Azul, Trinity, Cavite. Very affordable siya, mura lang. Din malapit pa siya sa Metro Manila, no? Nasa 2 hours lang ang kanyang traveling time, nasa 63.5 kilometers. So kami galing from Tondo to Paco. Meet up namin sa Paco is 23 minutes traveling time. Then Paco to Puerto Azul is nasa 1 hour and 54 minutes, 59.3 kilometers, no? So dito kami nag-meet up sa Paco, no? Then sabay-sabay kaming umalis. Apat kaming motor, kami second batch, kasi ang first batch sa grupo namin ay umalis ng 3 AM. So second batch kami, apat lang kami na motor. So from Paco to Puerto Azul ay tatakbuhin namin na 59.3 kilometers guys. So yan, smooth lang ang takbuhan nito kasi hindi naman siya ganong traffic. So it's time to unwind, magtagtag muna tayo ng stress guys. So yan, so kung gusto niyo na affordable na paliguan, pwede nyo kayong sudara itong Puerto Azul, So dito sa Puerto Azul may tatlo siyang beach resort dito. So mamili na lang kayo. Yung napili namin sa Panimam Beach Resort sa loob ng Puerto Azul, Trinity, Cavite. So malapit na, affordable pa yung guys. So marami tayong mapupunta mga beach resorts dito sa Cavite. At dito nga sa Naik, may daanan tayo na titinda ng bibingka, mainit-init pa, bumili tayo. At the same time, bibili na rin tayo dito ng tahong talabas, kalato, Andito lang sa gilid ng Naik, bago Maragondon, yung papasok pakaliwa. So bago tayo dumating doon, so nadaanan natin yung parang talipapa. Marami siya, puro siya shield, ang mga may paninda. So bili tayo ng pang-ihaw na tahong, malalaking tahong dito, sa katalaba, sa kalato, yung guys. So medyo may kamahalan din pero okay na rin, affordable pa naman. Tahong dito 150 per kilo, mas mahal pa sa tahong sa Manila. Yan guys. So bibili lang tayo dito ng ating pang-ihaw. Pero yung first batch na pumunta doon, nakapamalengke na rin sila ng foods para sa pananghalian. So ito ay additional lang namin na gusto namin mag-ihaw ng tahong guys. So after namin makapamili, so tuloy ang takbo, So going to Maragondon na tayo. Yan guys. So tara, samahan nyo na kami sa aming paglalakbay mga kaibigan. Smooth lang takbuhan natin dito guys, medyo maluwag ang kalsada, maluwag siya. So hindi gaano maraming sasakyan, so smooth lang ang takbuhan natin dito. So magandang kalsada, walang ganong sasakyan, so makakatakbo tayo dito ng maganda, guys. So pero doble ingat pa rin ang takbo natin, right? So tara, tuloy natin ating paglalakbay. Ito nasa unahan ko guys, yung partner ko to, So tuwing may rides kami, lagi siya nasa unahan ko. Hindi siya pwede sa likod ko. Dapat sa unahan ko siya lagi. Para just in case magkaroon siya ng berya,
andyan ako, makakaalalay ako sa kanya. So di bali mauna siya, basta sa likod lang ako lagi. Ako ang sweeper. Yan guys, kasi mahirap pag ako mauna, baka maiwanan siya. Pagdating sa dulo, hindi ko siya makita, babalikan ko naman siya, mas lalong maaantala yung pagbibiyahe. Samantalang pag nasa unahan ko siya, magka-aberya man siya, kahit makalayo siya, madadaanan ko siya. Ganyan ang aming rides guys. Shoutout nga pala yan sa aking mga ka-brother sisters taga Arsap, Manila, no? So matagal-tagal na rin wala tayong banding Arsap, Manila. So nagpaplano kami na magkaroon ng banding ride sa anniversary ng Arsap, Manila this coming March 17. So hopefully, no, mga brother sister, District 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6. So hopefully makasama kayo, magkaroon tayo ng banding, ano, dito sa Arsap, Manila sa chapter natin. So sana makasama namin kayo sa aming gaganaping na anniversary rides this coming March 17. Oh, yan guys. So approaching na tayo, no, sa Puerto Azul. Ano guys, so malapit na tayo. Okay guys, finally ay narating na natin ang entrance ng Puerto Azul dito sa Ternate, Cavite, no. So yan, nagka-stop muna kami. So kailangan namin mag-iwan ng isang identification cards, ano, kapalit ng entry pass. So yan guys, so yan ang ating mga kaibigan ng mga security force. Yan, nag-iwan tayo ng identification guys. So after that, so nag-proceed na kami, ano, sa apat na motor kami. Yan si Brother Gerald, ang macho guapito ng District 5 and 6 ng Arsap, Manila, no, kasamang kanyang wifey. At ito naman ang aking partner na nakasunod. Yan din ako. So nagpahuli si Brother Ian, no guys. So yan guys, so tatakbuhin pa namin mula dito ng 4.6 kilometers. So nasa 12 minutes pa, no guys. So yan guys, so dito sa Pandambungan maganda pang kalsada dito, so makakatakbo pa tayo ng magandang takbo dito. Pagdating natin sa kalagitnaan, medyo dahan-dahan na tayo kasi malalaki ang deform ng kalsada, no. Malalaki na mga uka, malalaki ang mga parang rough road na. So hindi natin kabisado ang terrain. So mahirap na mabulaga ng mga lalalim na lubak. So ingat tayo guys. Smooth lang ang takbuhan dito, walang gaano sasakyan dito. So yan sa humps nga, medyo ingat lang kasi matataas talagang humps dito. Hanggang pagdating natin sa kalagitnaan dito, medyo pangit na ang daan, medyo mga deform ng kalsada. So kailangan ng iba yung pag-iingat, no. Pero dito sa area nito, okay pa to, hindi pa siya bagong espalto yan. Yan guys, so smooth pa rin takbuhan natin at feel natin yung kagandahan ng kalikasan dito. So pansamantalang na-relieve yung stress natin pag napapasok tayo sa mga ganitong area. Yan guys.
So, paminsan-minsan guys, subukan nyo mag-rides. So, dito na sa area na ito, mapapansin nyo video deform ng mga kalsada dito kasi iba yung pag-iingat na kasi may mga part talaga na malalalim. Yung, yung lubak. No? Mahirap na mabingkong, mahirap na madisgrasya tayo. So, iba yung pag-iingat ng ating kailangan dito guys. Hindi na natin kailangan tumakbo na mabilisan dito. So, hindi wala naman tayo sa karera. At kahit sakto lang ang takbo natin, mararating natin yung Paniman Beach Resort. So, iba yung pag-iingat lang guys. Gumitna, gumilid, maiwasan lang ang mga lubak. So, kanya-kanyang diskarte na lang yan kung paano nyo gagawin. Pero yung payo ko, pag dito sa area nito, huwag na kayo mabilis kasi mahirap mabulaga. Sa malalim na lubak, no? Kung mababaw, kaya pang iiwas. Pero pag malalim, mahirap nang maiwasan. So, yan guys. So, yan, papansin nyo naman sa camera, no? Malalalim talaga mga lubak niya, mga uka niya sa kalsada. Yan, mga deform na talaga kalsada sa area na to. So, pero sabi nila nung araw, napakaganda daw talaga ng area na to. At isa talaga sa mga dinarayo talaga. So, although kahit ngayon naman dinarayo talaga siya. Kasi maraming tao talaga doon sa beach resort. At saka hindi lang yung beach isa, dalawa, halos tatlong beach resort na nandito sa loob ng Puerto Azul. So, yan guys. Shoutout sa ating walang sawang taga-suporta ng atin sa ating pagiging content creator, no? Sa walang sawang nakikipag-engage sa akin. So maraming salamat sa inyo guys. So shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. So maraming salamat sa pagiging andyan, ano? So vice versa, ginagawa ko rin naman. So gano'n lang naman. So kailangan lang natin engage, ano, pag may pagkakataon sa bawat isa. So, yan guys. So, maraming salamat, no, sa walang sawang sumusuporta sa atin mga upload. So, laging nag-share, laging nagla-like, laging nag-comments sa ating mga uploads. Maraming salamat sa inyo lahat. So, nandito na tayo sa loob ng Puerto Azul, going to Paniman Beach Resort na tayo guys. So, samahan nyo ako hanggang makarating sa Paniman Beach Resort. Yan, kung mapapansin nyo, no? Yan, gumigid na motor ang partner ko kasi iniiwasan niya malalaking lubak. So, yun. Malalaki talaga yan, makita nyo. Yan. Malalaki talaga lubak. Guys. Kaya kung makikita nyo dito, no, malalaki pang puno niya dito guys. So, kaso tag-init, no? Yan si Bro Ayan. So, medyo mga brown na, mga lanta na mga daon, no? Pero kung tagulan siguro ito guys, siguro puro verde itong makikita mo ng mga kahoy, mga daon ng kahoy, no guys. Yan.
Yan guys, so sa kami nadaanan tayo dito magandang spot, magandang view. So pansamantalang tayo tumigil dito no, para makapag video, no, makapag picture. So ang ganda ng view dito. Kita mo mapapunta sa view papunta sa dagat, ang ganda. So yan no, kikita niyo yung dagat guys. So nasa baba. So yan, napakaganda ng view niya. So yan nga, pansamantala tayo tumigil dito, nasa gano'n ay makapag-dokumento dito sa area na to, no? Kasi ang ganda ng view guys. Yung partner ko, yung kita mo, siya busy din siya sa kabibidyo niya, no? So yan guys, so video muna konti. So malapit na tayo sa Paniman Beach Resort guys. So mga ilang minuto na lang at mararating na natin ang area na ating pupuntahan. So for a moment, tumigil lang dito tayo ng konti dito para makapag video. So din yan, yung lingkod at nakigaya na rin guys. So yan, so para makita naman tayo sa camera. So after nga dyan, so tuloy na naman takbo natin guys to going to sa ating pupuntahan, no? So tuloy lang biyahe yan guys. So smooth lang takbuhan. Pagkaraan ng 500 metro, Kumanan. Pagkaraan ng 300 metro, Kumanan. So medyo pabulosok ang daan dito guys. Kaya dobling ingat tayo dahil malalalim ang lubak ng kalsada at deform pang kalsada dito. So dobling ingat, tamang preno, huwag magpipreno sa unahan, mahirap nang sumimplang. So yun guys. So at least yan, dumating na tayo sa Paniman Beach Resort entrance, no? So ito nang papasok sa Paniman Beach, yung area na to. So yun guys, so malapit na tayo. So binabaybay na natin yung papasok going to Paniman Beach Resort. So yung papansin nyo naman, malalalim talaga mga uka sa kalsada guys. So iwasan na lang natin. So tamang takbo lang para maiwasan natin yung mga lubak na yan. Yun guys. So finally guys, no, narating na natin ang parking area ng Paniman Beach Resort, no? So ito, nagpaparada na natin mga kasama, si Bro Gerald, yan guys. So si Bro Ian, Bro Gerald, saka wife niya, saka si partner ko yan. So nandito tayo sa parking area ng Paniman Beach Resort. So maraming guests sila, so maraming nakaparadang motor, maraming rin nakaparadang four wheels. So ibig sabihin maraming naliligo ngayong araw. So dito na nga tayo sa loob ng Paniman Beach Resort, no? Napakaganda ng buhangin nila, napaka-smooth guys. Yan.
Lalakad na kami ng partner ko. So, nahanap lang naman ng cottage ng mga kasama namin na una. Guys, description, nasa cottage sila na kulay green ang bubong. Kasi tinignan namin mga cottage dito, halos kulay green ang bubong guys. Yan guys. And finally, natuntun na rin natin ang cottage sa ating mga kasama guys, ano. So andito naka-prepare ng ating cottage na. So nakapagluto na rin. Yan guys. So mapapansin nyo may nakasama pang inihaw. Sa kaldero, kambing yan, sinampalukan, tahong, inihaw, ipusit. Wala nang damit. Yan guys, ang sinampalukan ng ulo ng kambing. Yan. So maraming tao, so mahangin siya, maganda, masarap sa kwan. Kahit may alon siya, at least mabuhangin, hindi siya mabato. So okay lang, hindi siya harmful, ano? Hindi siya makakasakit kasi wala namang mga bato. So suroy-suroy muna tayo sa dumpling guys, no. Yan, nakalakad muna tayo dito sa buhangin. So, banding din pag may times guys, no? So, may mga kapwa-riders dyan kung naghahanap ng medyo malapit at affordable na resort. Malapit lang sa Metro Manila. Pwede nyo i-consider ito, no? Ternate, Puerto Asol. 2 hours lang traveling time from Manila. Yan guys. Panimang Beach Resort. Nasa loob siya ng Puerto Asol. So maraming naliligo. Yan guys. Yan o. Medyo may maalon siya. Polluted siya eh. Yan, pero ma-update na ako ng init. So yan guys. So napaka sarap maligo sa dagat sa totoo lang. So yan guys. Yan ang anak ni Brother Ang. Sa asawa ni Brother Gerald. So yan guys, kung naghahanap kayo medyo malapit na beach resorts, i-try nyo itong Paniman Beach Resorts dito sa Puerto Asol sa Ternate, Cavite. Yan, medyo malapit na sa Metro Manila. 2 hours ng traveling time niya, nasa 63.5 kilometers lang. So malapit lang siya. Kung medyo mabilis niyo manakbo is baka kunin niyo sa 1.5 oras to. Kami takbong pugil lang talaga. Kasi ang habol naman namin is makapag-unwind, hindi naman makipagkarira. So takbong pugil lang. Yan guys. Saka sa mga kapwa riders, ingat lang kayo sa pagdadrive. Ingat sa pag-ride, no? So lagi natin iisipin yung pamilya naghihintay sa bawat tukuyin natin, no? So kaya doble nga tayo sa pagmamaneho. Ingatan natin mga sarili natin. Kasi ang gulong ng ating dinadala ay dalawa lang. So mas risky tayo ikukumpara sa 4 na gulong. So yan. Ingat lang tayo sa pagmamaneho guys. So yan guys, maraming salamat sa panonood nyo. Kung nakarating kayo hanggang dito sa video na to, sa dulo na to, yan. I-oversee nyo na kung gaano kaganda itong area na to at magkaroon kayo ng idea, no? Sakaling dumating ang time, maghahanap kayo ng pwedeng kapaliguan na medyo malapit, pwede nyo i-consider itong Puerto Asol. Paniman Beach Resort sa Pulo ng Puerto Asol, guys. Malapit lang siya sa Metro Manila, 2 hours lang travel ng time niya. Nasa 63 kilometers lang.
So, yun nga guys, so, maraming salamat sa video ko, ano, sa lahat ng nagla-like, nagko-comment, maraming salamat sa inyo. So, huwag niyong i-skip to, huwag niyong kalimutan na panoorin itong rides namin papunta sa Panama Beach Resort dito sa Panama Beach Resort sa Puerto Azul, Trinity, Cavite. So, maraming salamat sa panood nyo guys, yan guys. So, yan, partner ko yan. Sorry lang muna kami dito sa Dalampasigan, no? Yan. Medyo mahap din sa balat, yung init. Pero ayos lang, at least masaya. Yan guys. So, until next video guys, kung may mapuntahan naman tayo magandang spot, so i-upload natin. Sa gano'n, magkaroon ko yung ideya. Ano? Kung saka naghahanap kayo ng lugar na nais mong puntahan, at least puntahan nyo ang mga uploads ko at para magkaroon ko yung idea kung sakasakali baka magustuhan nyo, pwede nyo puntahan, pwede nyo i-consider yung area na pupuntahan ko kasi nakadokumento naman lahat yan. So, hanggang dito na lang guys. So, maraming salamat sa inyong panonood. God bless you. God bless sa inyo lahat guys, no? Thank you. Yan guys, itong part na to, itong part na mag-uwian na namin. So, thank you. God bless.